In other words, magiging usapin ng impeachment sa elections. And we will have to shift the campaign para ipanalo yung mga senador na pro-impeachment. So, Di ba mga kababayan? Oh. Sino yung mga senador? Sino yung mga kandidato na, mga senador na kandidato? Impeachment. Of course sila. Di ba? Ito, Teddy Casino, Franz Castro, Arlene Brusas, senador. Ito mga kababayan, nakakatakot. Kasi, aside na papatalsikin nila yung Sara Duterte, mga kababayan, tinatrap dito yung mga senador, mga kababayan. O lahat. Okay, magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman po tayo sa ating panibagong reaction video patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa, mga kababayan, patungkol dito sa mga iba't ibang issue. Welcome po dito sa ating Youth ng Tabunan PH. At ito, mga kababayan, mga kababayan, nakatatakot itong mga plano ng mga taong nag-file ng impeachment case laban kay Sara Duterte, mga kababayan. So, may binulgar itong mga iba't ibang sektor na nag-file ng impeachment case laban kay Sara Duterte, mga kababayan. So hindi lang pala talaga nila gustong talsikin si Sara Duterte, mga kaibigan. Meron pala talaga silang ibang plano aside doon sa pagpatalsik kay Sara Duterte, mga kababayan. Kasi nga, of course, alam naman ng mga taong ito, kilala naman natin kung sino ito sila. Alam naman nila na sa administrasyon ngayon na nakaupo, ang dapat nakatakutan lang talaga ay itong si Sara Duterte kasi based on record, kinakalaban ito Sara Duterte ang kanilang nung mayor pa ito, kinakalaban ito yung mga makakaliwang mga grupo. Kahit anong deny ng mga grupong ito na membro ito ng mga makakaliwa, yun nga, kasabihan, action speaks louder than words, mga kababayan. Kung hindi kayo naniniwala dyan, edi comment kayo dito. Sabihin nyo na hindi ito mga makakaliwang mga grupo. I'll explain nyo. Kung may ebidensya, mas mabuti. At ito na nga mga kababayan, ito may balita dito. Itong ANC. 13 days ago, mga kababayan. So, itong part na ito, pakita ko sa inyo. Ito, Franz Castro, patungkol dito kay impeachment case sa Sara Duterte, at ito tinalakay patungkol dito sa kanya survey rank, mga kababayan. Tingnan natin. Tingnan natin, ha. Something the House needs to think about. But speaking of your graduation from the House of Representatives next year, your colleague, Franz Castro, placed 25th in the... Nagkamali yung script na binasa. Akala siguro niya si Raul Manuel or si Bruce. Ayan. Si Castro naman itong in-interview niya. Di ba? So, well, anyway, baka nakamali lang na naisulat doon sa kanyang binasa. But again, itong in-interview niya si Castro. So, I think nag-refer itong anchor na ito patungkol dyan sa rank ni Franz Castro sa survey, mga kababayan. Ito, pagpatuloy natin. SWS survey on in terms of senatorial preference. Your reaction, ma'am? 25th place is frankly quite low. Ako, mga kababayan, ang sakit sa pangan yan, mga kababayan. Lain mo. Lahat ng hearing sa Quadcom, sa Quad Committee hearing, sa Committee on Good Government, sa hearing doon sa murang pagkain,
hearing doon sa plenary doon sa budget, hearing doon sa budget ng Office of the Vice President, ng request ng Office of the Vice President, nandoon ka sa hearing ng kahit ano-anong mga hearing mga kababayan. And yet, again na, public yan, naka-live stream yan. Covered ng mainstream media yung mga hearings niyan. Basically, expose ka, Franz Castro. And yet, nasa 25th mga kababayan. Pwede natin sabihin, final na ito at ito na yung mangyayari yung 2025 election. But, isipin yan mga kababayan. Lagi kang nagsasalita dyan in public, kilala ka na ng mga tao. Kilala kang walang takot na bumabanat kay Sara Duterte. Of course, takot ka lang kay Martin Romualdez. Takot ka lang kay speaker kasi nga yung pera na kay speaker eh. Baka mawalan ka ng budget eh. Yung grupo nyo baka mawalan ng budget. Anyway, yun nga. O bumabanat ka. Halos lahat binanatan mo, pati ombudsman eh. O binabanatan mo. Pati yung mga kakampi. Yung kinukonsider ka na kakampi mo, yung magandang Nograles, di ba? Pinanatan mo rin. In public yun, covered yun ng media. And yet, ngayon, nasa 25th rank ka, mga kababayan. Ano ibig sabihin na to? Ano ibig sabihin nito? Hindi ba dapat, kasi nga expose ka, hindi ba dapat nandun ka sa, at least, pasok ka sa top 10 mga kababayan? Hindi nga, kilala ka na ng mga tao. Hindi mo na kailangan na magbayad ng advertisement dyan sa social media at sa TV. Kasi expose ka na. And yet, ano nangyari ngayon? Hindi ba ito nagpapakita na kahit anong banat mo kay Sara Duterte at kahit anong banat mo sa mga tao o sa mga resource person na iniimbitahan ninyo, hindi kaya nagpapakita rin kayo ng isang halimbawa ng politiko na hindi dapat nakaupo dyan? Kasi, para sa akin, of course, I might be wrong kasi opinion ko lang ito. Basically, sinasabi dito, ito yung interpretation ko, na overexpose ka. So, ang dami ng exposure mo, and yet, nasa 25th ka. Napakalayo. Hindi, parang nagbubumirang yung mga banat mo nung kahit kaninong mga tao na nandyan, lalo na kay Vice President Sara Duterte. Ito, December 2024, itong survey nito mga kababayan ha, nag-file na sila nito ng impeachment case laban kay Sara Duterte. Parang bumabaliktad yung epekto ng resulta ng kanilang pag-file ng impeachment case laban dito kay Sara Duterte mga kababayan. Ano masasabi nito mga kababayan? Comment kayo dyan. Kasi nga, ang kagandahan sa panahon ngayon, with the advent of social media and other social media platforms, ang dami na ng mga hindi lang isang source ng information ang pwedeng kunan ng mga tao, mga kababayan. Hindi katulad nung nangyari dati, lalo na nung people power 1 and 2. Mainstream media lang talaga ang nagdadala, ang source ng information. Kaya pwede nilang baluktutin yung katotohanan para lang magsiserve doon sa kung anong gusto nilang mangyari. At ngayon, hindi na ito pwedeng gawin. Kasi kung wala itong social media ngayon, most likely galit, halos tayong lahat ng tao, galit na dito sa mga Duterte. Kasi ang pinapakita ng mainstream media,
Sinasabi nga nila, bayaran itong mga mainstream media. Yan ang sabi nila. Allegedly. Eto, pinapakita ng mainstream media, yung kinakapture lang nila ay yung part lang na kung saan na masisira yung, lalo na ito si Sara Duterte. Yung ibang part, wala na, hindi nila pinapansin. Nang dahil dito sa social media, sa Facebook, may YouTube, ang daming mga taong nagka-cover, nag-represent ng iba't ibang perspective sa mga nangyayari sa ating bansa na nagbubukas ng isipan ng karamihan sa atin. At ito na nga, isa na nga ito sa mga resulta ng mga social media platforms ngayon. Kasi binabalita na sa mainstream media na, Franz Castro bumabanat dito, ibinulgar, ganyan-ganyan. Pero kung titignan mo ang buong konteksto, mali pala yung banat niya. Nonsense pala yung sinasabi niya. Ito na nga ang resulta, nasa 25th na. Ito ang layo nito, ma'am. Kaya pala atat na atat ka ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte kasi para, of course, mawawala ka na dyan sa pwesto kasi graduate ka na sa Kongreso. Let's say, with the current survey, kung mag-election ngayon, right now, mukhang hindi ka makakapasok. So, mawawala ka na sa posisyon. At I think gusto mong dalhin itong si Sara Duterte. Huwag ganyan, ma'am. Teacher ka pa naman. Ewan ko kung totoong teacher itong mga kababayan, ha. Pero again, mag-comment kayo dyan. Comment kayo nga, talagang totoong teacher ito. Pero ang tanong natin, may ano bang naitulong nito sa mga guro natin sa bansa? Kasi yung ginagamit na party list nito, act teachers eh. Ang ganda pa naman sana ng party list. Ang ganda ng pangalan ng party list. Ako nga, nung una, nung nakita ko ito, hindi ko alam kung yung sinong representante, ha. Nung dati pa. I think 2 years, basta anyway, 2 elections or 3 elections ago. Ako ito, teacher. Marami ko kakilalang teacher. May mga kaklase tayo naging teacher. Ito. Kasi naririnig ko yung mga reklamo ng mga teachers. So, binoto ko, act teachers. Nung dati. Nung nalaman ko, ito pala yung mga may kinalaman, may connection sa mga makakaliwa. Ang laki ng pagsisisi ko, mga kababayan. Delikado ito. So ito na nga, no? 25th na. Pero, panoorin niyo itong video na ito, mga kababayan, hanggang sa huli. Kasi may ipapakita, may ibubulgar tayo kung ano talaga ang plano ng mga grupong ito, nung mga grupong nag-file ng impeachment case dito sa ating bansa. Ito, pagpatuloy natin. Well, that is, mas mataas na yan dun sa previous na SWS survey. Proud kasi mataas na. Anyway, kung nasa 26 ka, 27, 25 ka, at least masaya ka na rin, di ba? But still, yun pa rin yung interpretation, no? Kahit anong banat mo, no, sa mga tao, lalo na kay Sara Duterte, and yet nandyan ka pa rin, 26, 25th, pinakamataas mo 25th, yun na nga. Nagbumirang sa iyo yung mga ginagawa mo. Di ba? China, no? Kaya medyo positive naman sa atin yan, but bagamat low pa rin yan sa out of 12 na senatorial preference. So sana, no? Ako, ma'am, tumigil ka na, mapahinga ka. Lagi mo lang ginagamit ito. Ewan ko lang sa iyo, Ma'am Castro. Sana tumaas pa yan. No, wag ka na umasa, ma'am. Wag ka nang umasa. Alam na, pag nag-survey sa Mindanao, ma'am, sa Mindanao at sa Visayas. Kasi nga, may kaso kayo dun.
Nangunguha kayo ng mga, anyway, sige na lang, di na natin discuss dito mga kababayan. Kasi nga, hindi pa raw may appeal eh. So, hindi pa final and executory. Basta, yet, initially, may desisyon ng korte. Ano tumaasa ka ngayon na ibuboto ka ng mga taong bayan? Anak ko, ewan ko na lang doon sa mga taong may planong buboto sa iyo, madam. O comment kayo dyan kung buboto kayo dito. Then explain nyo. Defend nyo naman si Ma'am Franz Castro kung bakit nyo siya ibuboto. Ano naman maintindihan namin, baka meron lang talagang wala kaming nakita sa kanya na nakikita ninyo. Kasi nakikita namin ito, nanggugulo lang talaga ito eh. Minsan, okay lang naman yung comment niya. Pero most of the time, mas ang layo talaga eh. Ano ibig sabihin natin? O bakit ka maglalagay ng ganitong klaseng tao na palaging bumabanat na wala namang klaro, na wala namang direksyon, wala ring klarong kung anong motibo or goal bilang isang congressman. Anong maasahan mo dito sa Senado kapag ganito yung klase? Bakit yun ang pipiliin mo kung meron naman ang tao na mas klaro? Di ba? Klaro yung plano. Klaro yung rini-represent nila. Halimbawa sa Doc Willie Ong, si Doc Mata, mga doctors ito. Diba? Jimmy Bundok, mga abogado yan. Arkulit. Diba? Bakit pipiliin mo compare doon kay Marcolite, kay Jimmy Bundok, kay Doc Mata at kay Doc Willie Ong? Oh. Naku, mga kababayan. Maasa pa talaga si Ma'am Castro na nataas pa siya. Naku, Ma'am, madi-disappoint ka lang. Pag ako pa sa'yo, of course, alam ko namang may natatanggap ka kay speaker kasi nga lumalaro ka during sa mga hearings. Ma'am, maximize mo na lang yun. Magbakasyon ka na lang. Enjoy mo lang buhay mo, ma'am. Na ito, pagpatuloy natin. Kumbaga, dapat pa tayo magtrabaho, no? More work to do so that yung awareness ng tao sa atin po, sa akin ay maging tumaas pa. I mistakenly referred to Franz Castro as your colleague because you're Franz Castro. In my mind, I was thinking of Representative Arlene Brosas. Pamali talaga siya. Anyway, what do you think, ma'am, is the weak point of your candidacy so far? Bakit po sa tingin nyo 25th place pa rin despite your efforts? Well, alam naman natin ang mga tao, no? So hindi natin alam. Kailangan natin tignan kung ano yung survey method, no? Kasi alam naman din naman. Ako, sinisisi pa yung survey method. Anyway, hindi naman talaga natin maasahan itong SWS. Kung nag-conduct nga sila na nito, kasi nung isang video ko, pinalabas din sila doon na question din natin. And yet, sinasabi din natin doon na, well, let's assume na nag-conduct talaga sila. The same thing dito. Let's assume na nag-conduct sila, and yet, ito yung resulta mo. Kasi pwede, kung sinasabi natin na pwede namang bayaran yung SWS, baka hindi mo ginamit yung pera na binigay sa iyo. Bakit? Baka hindi ka doon. Para at least nandoon yung, per 11 naman lang yung pangalan mo. Diba? Anyway. Natin kapag sino yung kilala, no, yung mga nandiyan na matagal na sa politika, so yun ang parating naiisip ng tao. Kaya kailangan natin talaga mabago, no, yung mindset ng mga tao na dapat ay iba naman tao. Naku, ma'am, hindi, ma'am, kilala ka na nga ng mga tao, kaya nga nasa 25th ka. Hindi mo lang matanggap yan, ako. Ang bayan naman at galing talaga sa sa grassroots ang dapat nilang piliin. Kaya nga sabi ko nga, sino ikaw?
Huwag mo na kaming bulahin, ma'am. Kailangan namin ng kailangan namin ng double time so that makilala kami ng tao. And how do you intend to improve that ranking, that Galing dito magtanong siya. survey numbers? Well, siguro more exposure sa mga media, More exposure daw mga kababayan. Oh, overexposed ka na nga. Kaya nga ganyan resulta ng survey mo. Every day, may appear ka pa nga doon kay Akop. Sinasabi mo pa nga kay Akop na, oh, pareho talaga tayong mag-isip. O, di ba? Dinamay mo pa si Akop. Oh. Sumikat ka nga kasi napakulong mo yung isang abogado, madam. Isasabi mo ngayon, lack of exposure sa media. Ako naman, gumising ka naman, ma'am. Hindi naman. Kaya pala, eto mga kababayan, may papakita akong isang report. Kaya pala, palagi kayong gumagawa ng ingay katulad nito, mga kababayan, di ba? Ito, sino nakikita nyo dyan? Kasi given Sino nakikita nyo dyan? Di ba? May pakagat-kagat labi pa si madam. Doon sa Code Committee, may papier up. Kagat-kagat labi pa, madam. Kaya pala, parati na kayong interview, press conference. Ilan pa ba, madam? Nagbumirang na naman ito, madam, sa next survey na gagawin ng SWS. Ito mga kababayan, dito pinapakita sa balita na ito, pinapakita dito mga kababayan, aside dito sa pag-expose ni Franz Castro sa kanyang sarili para tataas yung ranking niya, pinapakita dito na may malalim palang plano itong mga taong to aside doon sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. At ito nakakatakot mga kababayan. Nakakatakot kasi kung mangyari itong pinaplano nila, nako, delikado tayo mga kababayan. Hindi tayong taong bayan ang mananalo dito. Sila yung grupo nila, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. even under the best scenario na may 1/3 and it goes to the Senate directly, pag nag-convene kayo on Monday, pwedeng ipadala na sa Senate kung may 1/3 nga eh. So, Yung parang natutuwa si Franz Castro, parang alam na niya, parang may nakukuha na silang 1/3 eh. even in that scenario, campaign period na po by Feb 8, mga ganyan, 8, 11, mga ganyan. Second week ng Feb, campaign period na po. So do you how do you view this timeline? Parang I'm not even talking about the numbers in the Senate. Parang kahit may numbers kasi dito sa House, pagdating po dun sa Senate, Speed up lang natin ha, para ano. Kasi medyo may ano. you have to contend with the campaign period and yung numbers pa sa Senate to impeach. So, given this scenario, parang what makes you think po na feasible pa yung pag-pursue ng impeachment complaint dito? I'm not asking about the merit. Assuming there's merit, what about the feasibility? I think that's the elephant in the room right now. Thank you. Steady, and then si Ma'am Sylvia nasagot. Okay, I believe that contrary to your fears that the timing is wrong, I think the timing is perfect, because now the whole Senate will be under the court of the people. Each one of them will be judged very, very, very minutely. So I think they better be careful. The senators in the upper chamber. Ngayon ho ang pinakamagandang timing. Doon sa napag-usapan namin kanina, talagang open ang possibility that the impeachment trial will be stretched at aabot pa ito hanggang sa next Congress. Kaya, in other words, magiging usapin ng impeachment sa elections, and we will have to shift the campaign para ipanalo yung mga senador na pro-impeachment. So, Di ba mga kababayan? Sino yung mga senador? Sino yung mga senador na kandidato impeachment? Of course sila. Di ba? Ito, Teddy Casino, Franz Castro, Arlene Brusas, senador.
ito mga kababayan, nakakatakot. Kasi, aside na papatalsikin nila si Sara Duterte, mga kababayan, tinatrap dito yung mga senador, mga kababayan. O lahat ng mga kandidato or candidates for senador, for senator. Kasi nga, palalabasin nila dyan na kapag ayaw mong ma-impeach or ayaw mong i-impeach si Sara Duterte, sisiraan ka namin. Yan yung sinasabi dito. Kasi nga, gagamitin nila itong impeachment case laban kay Sara Duterte bilang sandata laban doon sa lahat ng tumatakbong senador at gagamitin nila doon sa mga tao. Encourage lang ang mga tao na huwag niyong iboto itong mga senador na ayaw ng impeachment. Bakit ganyan? Ganyan ba demokrasya natin, mga kababayan? Hindi nyo ba nahahalata kung anong klaseng paninindigan ang ganyan, mga kababayan? Describe nyo nga. Comment kayo dyan kung kilala nyo itong klaseng mamalakad ng bayan, mga kababayan. Kung ganyan yung pag-iisip, again, kung ganyan yung pag-iisip ng mga tao na tatakbong senador, anong klaseng pag-iisip ito, mga kabayan? Kung may alam ko, i-comment kayo dyan. Hindi ko lang sasabihin, kayo na magsabi. Ganito, ito bang klaseng demokrasya ng Pilipinas meron tayo? Of course, hindi. Ito, ibang klase ito. Meron ito silang pinanggalingan, mga kababayan. So, patuloy natin. So, yun yung sinasabi ni Ma'am kanina that this is in fact perfect timing because there will be a key issue na magiging usapin sa eleksyon at manghihikayat tayo ng mamamayan na iboto ang mga senador na mag-i-impeach kay Sara Duterte. So that is really a very possible, probable outcome nitong pag-action na ito before the break. So basically, hikayat sila ng mga tao na iboto yung sarili nila. Iboto sila. Ito, mga makabayan black, mga Ano naman gusto may impeachment eh. Sila lang naman talaga. At ito, mga kababayan, bakit ganyang klase yung pagkangampanya ninyo? Paninira yan, mga kababayan. Ganyan ba gusto natin? Ganyan bang klaseng politiko or leaders ang gusto natin na ilagay dyan sa Senado, mga kababayan? O comment kayo dyan. Comment kayo dyan. Kung ito bang klaseng mga politiko ang gusto ninyo. Play ninyo kung bakit. Tignan nyo yung itong mga pagmumukha. Tandaan niyo, mga kababayan. Then, ang gusto nilang mangyari, take over ito, Senado. Through the issue of Sara Duterte's impeachment, mga kababayan. Kasi basically, alam nila na wala na talagang oras. At alam nila, aabot yan sa next batch na Congress. Ito, ginagamit ito nila para sila, yung sarili nila, yung grupo nila na makakaliwa, makapasok dyan sa Senado. Kung delikado tayo, mga kababayan. Delikado tayo. Kasi pag nakapasok ito sila, of course, sigurado yan, may impeach yan si Sara Duterte kasi hindi naman evidence-based yan. Number of votes yan. So, well, sigurado. Pag makipasok ito sila, anong mangyayari, mga kababayan? Sinong susunod? Of course, yung presidente. Ang dali na lang napatalsikin ni Bongbong Marcos after Sara Duterte. Inuuna nila si Sara Duterte kasi nga kung uunahin nilang impeach si Bongbong Marcos, sino maging presidente? Si Sara Duterte. And alam ni Sara Duterte kung paano ito sila kalabanin. Kaya inuuna nila itong si Sara Duterte para pag nawala na si Sara Duterte,
Ay, susunod nila si Bongbong Marcos. Nako, delikado tayo. Pag ito mga kababayan nakapasok ito sa Senado, nako. Magiging ano tayo, kayo na magtapos ng statement ko mga kababayan. Wala, ang ganda ng tato na sa likod ni Teddy Casino, tato sa dibdib, oh. Ganda ng tato. Well, anyway, aside sa tato, mga kababayan, ito nakakatakot ito. Kasi may plano talaga ito na i-take over. Sila na i-take over yung kamahalaan natin dito. So perfect. Yung mga sinabi ng ating mga complainants. Sige, may tanong pa. In other words, natin Di ba? Perfect. Okay na. Okay bang start? Okay ba? May ipaganang-ganan. Okay. Okay, si Dapat makita yung lahat. Dapat makita ang lahat sa video para sisikat din, ha? Pakita yung mukha nyo dyan lahat sa video. Son. Conference Earl po. Sa napagkasunduan po ng grupo and sinasabi natin crucial yung timing is the group calling for a resolve na yung 2025 ay hindi matatapos nang hindi napapatalsik si Sara Duterte. So, yon ang tanong. Yung group ba? Sige, Lisa. Yung resolve ba ang grupo na hindi matatapos ang 2025 na hindi napapatalsik si Sara? Resolve ba tayo doon? Mga kasama, Oo. Kasi nga, Sara Duterte yung kalaban nyo eh. Alam ni Sara Duterte paano kayo kalabanin eh. Hindi alam ni paano kayo kalabanin. Hindi unahin si Sara, tapos sunod si Bangag. Di ba? resolve ba tayo doon? yes, Hindi matatapos ang 19th Congress na Yeah. mapatalsik. Di ba? I think resolved kami. The fact that we filed the impeachment complaint now, even before 2025, proves na gusto talaga nating ma-impeach na siya. And we are united para sa bayan ito. Hindi para sa anumang political consideration, pero para sa magandang kinabukasan ng ating bayan. Ipakita natin na hindi tayo pumapayag sa katiwalian. Hindi pumapayag sa katiwalian, mga kababayan, ha. Pero yet, bakit yung bibig nyo dito sa mga congressmen, lalo na dito ni Martin Romualdez? Kung ito talaga yung panawagan nyo, kung ito talaga yung layunin niyo dyan, bakit yung bibig ninyo? Kahit binababoy na yung budget, yung pera ng taong bayan, lalo na itong PhilHealth at education, yet tikom yung bibig nyo. Di ba? No? Hindi tayo pumapayag sa corruption at dapat na itong wakasan. So this is actually our message. Talaga? Okay na, Earl? Okay na, Earl? Follow up O baka meron pang... sige, si... I think that ang core message lang namin, may dangalang Pilipino. We deserve good governance. Enough with dynastic rules. No? Number one, alam ng masa, ang iniiyak ng masa, tama na ang korupsyon. Tama na ang... Dili, madam. Tama ng korupsyon. Pero sinong nandyan, mga kababayan? O bakit? Again, nasaan kayo? Nasaan namin kayo? Bakit hindi kayo? Bakit hindi kayo nagsalita dito kay Martin Romualdez sa mga ginagawa dito sa pera ng taong bayan? Bakit si Sara Duterte lang? Gusto niyong ma-impeach si Sara Duterte. Bakit? Ano bang napatunayan ninyo? Di ba? Yung sinasabi niyo, confidential funds, nandoon sa... Yung tinanong nga, ano bang grounds? Ano bang clear grounds? So, dynasties. We need good governance. The Filipino, ang longing ng tao natin, no? The Filipino spirit is, we keep hoping. These are very courageous leaders, no, who filed on our behalf. Atik. Yan yung sinasabi namin sa Cebu, atik. Kasi nga, na kayo lang marunong. Kasi para makapasok kayo dyan. Naman, So ang tanong ko, sa congressman natin, nasan kayo? Sa tao ba kayo o sa pangsarili ninyo? No? So let's go to our congressmen and women. Tama na yung mga self-service nyo, na mga pamamaraan. Pagod na kami sa korupsyon. Bagsak na ang ekonomiya dahil sa korupsyon. So kami ang boss, hindi kayo. Be servant leaders. May dangalang Pilipino.
Di ba? Kong, follow up lang. Yes, sir. Follow up. Follow up. Kanina rin nagkaisa yung mga representative no na tawaging corrupt and guilty si VP Sara Duterte dun sa ilang mga kaso na nakita. Yung ba ay nakabase po sa mga pagdinig ng Kamara, particular sa House Blue Ribbon Committee, o ano po ba yung mga naging basihan natin doon para ma-reiterate lang sa taong bayan? Thank you po. Yes, sir. Siguro kung napasubaybayan nyo o nakita yung content ng mga impeachment complaint, Ito mga kababayan tingnan natin. Yung tinanong ko, ano ba nakita? so particular sa second complaint na nakita ko ng buong-buo, no, betrayal of public trust. At nilagay din talaga natin doon yung mga dokumento, yung mga testimony nung mga noong mga naganap sa mga hearings sa good government and accountability. So nandoon yun. At tingin ko dun sa first ganun din meron ding betrayal of public trust at saka yung Nako ma'am, ang hirap ng betrayal of public trust, madam. Betrayal of public trust. In the first place, wala kayong trust kay Sara Duterte. Umpisa pa lang, bakit kayo nag-file ng betrayal of public trust? Nako, nasaan? Saan banda yung betrayal of public trust? Saan banda? Ano niyo? Mga kababayan, ang hirap nito. Hindi ako abogado, pero of course, sinubaybayan natin yung mga hearing at ito na sinasabi ni Franz Castro, kung sinubaybayan lang natin, yan nga, sinubaybayan natin, kaya walang napatunayan. Nasaan yung betrayal of public trust, mga kababayan? Nasaan yung betrayal of public trust? Mas nakakakuha pa nga si Sara ng trust ngayon. Hindi ako bumoto kay Sara Duterte. And yet, nang dahil sa mga ginagawa ninyo, nagtitiwala na ako kay Sara Duterte ngayon. Kasi, nang dahil sa ginagawa nyo, ang daming binulgar ni Sara Duterte tungkol sa mga ginagawa nyo dyan. Nakatunayan natin yan lalo na ngayon. Pero nasaan yung trust? Napang hirap nito. Anyway, haba na itong video natin mga kababayan at ito na nga, paki-share ng video nito, paki-like na rin, and then tulungan nyo naman ako na makaabot tayo ng at least 700 subscribers for 2025 mga kababayan. Maraming salamat sa inyo lahat at magandang araw sa inyo.